guys, what's up? It's Rain and welcome back to my channel. So welcome to another vlog, and for today's video is I hope hindi masyadong magtagal dahil 20% na lang ang cellphone ng auntie ninyo. And today's makeup vlog is going to be a little bit different kasi I'm really inspired by this one makeup artist na sikat sa TikTok, and it is Woven. So, I love her makeup kasi she's doing a Douyin kind of makeup, which is hindi ko naman or hindi ko forte or hindi ko ginagawa kasi nga compared to her, she's a artist. Ako is for everyday makeup kind of girly lamang. So, ayun. And for today's video kasi, aalis ako mamaya. So, I wanted to test my Dazzle Me Essence Cushion nang walang primer. So, nag-skin prep na ako now. So, ang meron lang ako is moisturizer and a sunscreen. So, ayaw maglagay ng primer kasi I wanted to test how this performs without a primer. So, ayun lang. So, without further ado, let's start! Hello! And voiceover na tayo simula dito. So, here we have our cushion. So, ayun na nga. Gusto kong maitry ang performance niya. Tapos, ang nakalagay lang sa skin ko is a moisturizer and a sunscreen. Pagpasensyahan nyo na din kung medyo madilim ang ating setup dahil nga I had my reasons. Reasons yarn! So, next naman is the brows, and this one is from Squad Cosmetics. I have been using this product lately, and to tell you honestly, I'm so in love with this one. Kasi kung makikita mo, sobrang liit lang nung kanyang pencil or nung product, which makes it easier for you to define your eyebrows. So, let's move on to the contour. And sa napansin ko kasi sa makeup style ni Woven, she really emphasizes the nose. And here, I'm using the Caroline's Play to Slay palette. And since may pagka-red yung shade na nakuha natin, so I took another color from this palette. It's from Caroline's Shadow Palette Summer Party. And kinuha ko yung medyo ashy brown na color. Now, let's move on to putting a little bit of highlight. So, ayan, kumuha ko ng shimmer shade na medyo gold at nilagay ko nga dun sa parts na gusto ko i-highlight. Moving on to our eyeshadow, kinuha ko tong medyo flesh color dun sa aking palette, sa Caroline palette kung maliit, and I just used it as my base color. So, yan yung first color na i-cover mo yung buong eyelids mo. Next naman ay ang ating transition color, and ang gagamitin naman natin is tong eyeshadow na muddy brown. So, similar sa palagi natin ginagawa is that from our outer corner of our eye is that we'll move circular motions upwards, and whatever is left on the brush, yun yung ita-transition natin papunta sa harap or sa inner corner of our eye. Tapos, using the first shade na ginamit natin kanina pang contour, yun yung gagawin nating paglalagay ng depth sa ating eyeshadow. So, the highlight of this makeup style is the Aegiosal. So, dito sa part na to, dapat nag-Aegiosal na tayo. Kaso, naalala ko that she really gives emphasis on the nose, and including doon yung paglalagay ng parang light shade or highlight doon banda sa inner corner of the eye. And of course, part of it is the top of the lids, parang ganun. So, dito sa part na to, whatever is left on your brush, ihahalo nyo siya dun sa light shade na pinatong nyo dun sa top ng lids nyo para magkaroon ng transition effect. So, going back to Aegiosal, pick the darkest brown shade that you have on your palette.
So, yung unang ginawa ko dito is nilagyan ko muna ng dark brown yung aking lower lash line. So, yung sa taas naman, para ako nag-tight line sa taas ng aking eyelid. So, in this part, parang napansin nyo is na-define yung aking mata. And at the same time, para siyang bumilog lalo. Now, let's move on to the fun part, which is your aegusal. And this one, para kang lalagay ng eye bags. So, hindi ito parang kabog na ilalagay mo lang sa mata mo. It has a certain technique wherein dapat mong mumukha siyang natural. So, you have to start at the center of your under eyes. And once that's done, kailangan mo siyang i-blend para magmukha siyang faded effect. And then, you have to put a light shade of eyeshadow para mag-pop yung eyes mo. So, on this part, natapos na natin ang aegusal. Gusto ko naman dagdagan ng emphasis yung ilong. Kasi feel ko dun sa kada tutorial or makeup vlogs niya, yung ilong minsan ang nagdadala. Some say it's OA, but for me, it's part of the artwork. So, ayan, dagdag ng shade and dagdag ng highlight. And add more details to your makeup. Most especially dun sa malapit sa yung inner corner ng iyong eyes or eye ducts. Of course, hindi naman natin ina-expect na perfect ang magiging outcome ng ating makeup dahil first time nga lang natin itong ginawa. Now for the blush, we're going to choose a Barbie kind of pink blush. Kasi 'di ba, when you say Douyin, it's something cutesy-cutesy. Like a Barbie type of makeup look talaga na magta-transform ka. And of course, don't forget about the highlight. Subtle lang ang gusto kong highlight dito. Hindi ko naman kasi ma-achieve yung super glowy effect skin nila. Kasi milagro na ang kailangan natin doon. Next naman is our eyeliner. So, you've already seen this. This is the Dazzle Me eyeliner, yung bago nila. And when you do the eyeliner, you have to start with the wing. Then, start tight lining from the inner corner of your eyes going back. Tapos, i-connect mo dun sa wing. And here, you can see that our look is coming together. So, this part, hindi na ako mag-a-add ng eyelashes. And just move on to our lipstick. So, this is the Avon lipstick in the shade Juicy Papaya. And we'll top it off with the Vice Cosmetic Everlast tint in the shade Ever After. Syempre, hindi naman tayo pwede magmukhang hula, so we'll top it off with a powder and you're done! Baby girl, you are so pretty, 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 pretty. Baby girl, you are so pretty, pretty,